Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Pananampalatayang nakapagpapalunas sa anumang karamdaman. Sa bawat kwento ng karanasang ito ang kanilang pinatotohanan. Kaya naman ang kanilang tugon ay habang buhay na paninilbihan. Ipapakita ng malapi doon yung himala niya. And tunay nga po talaga na hindi pa ako binigo ng malapi noon. Talagang pinagaling niya po ako sa karamdaman ko. Sa sobrang hirap ng sitwasyon ko dati. Tapos ngayon po, parang kung iisipin ko po dati, parang naranasan ko ba talaga yung dating ganong karamdaman? Hanggang ngayon, almost 36 years, kahabagan ng malapay noon, wala nang ketong na bumalik sa aking katawan. Na-assign ako sa ibang bansa, kandak ng gawain, kung saan-saan. Yun ang lagi kong sinasabi, na mayroong Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Parang pinisip sa akin ng mahal na Panginoon na itulak ko. Tinulak ko siya, kasi natumba yung motor, kasama siya. Tapos sabay taas ako ng kamay, nalalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo yung buhay ko, sa'yo to. Pero kung hindi mo ito kukunin, is maglilingkod pa ako sa'yo. Gawin mo itong patotoo para sa lahat. Tapos ang nangyari nun, pagtayo ng carnapper, pinupok niya sa akin yung baril. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi nun is naka-helmet pa ako that time. So wala akong natamong injury nung sa helmet. Kung ano man ang iyong dinadalang karamdaman, problema, suliranin, sa pamamagitan ng panalangin at pagsampalataya mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at kung ikaw ay magpapabautismo sa kanyang pangalan, gagaling ka. Yun po ang aking narinig. So, bilang baguhan po, pumunta po ako sa harap at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang aking sariling tagapagligtas. Para sa kaganapan ng Semana Santa, tunghayan natin ang kwento ng paghilom at kapayapaan at paniniwala kay Jesucristo. Ako po si Jade Buhoy para sa Golden Nation Network. Noong 14 ng Pebrero, taong 1975,
sa lugar ng Orduha Village, Novaliches. Isinilang ang ministeryong magbabago ng libo-libong buhay. Ito ang Jesus Miracle Crusade International Ministry o JMCIM na bunga ng panawagan ng Diyos sa mag-asawang Evangelist Pastor Wild E. Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. Buong pusong itinatag ang ministeryo sa paniniwalang ang tunay na ebanghelyo ay may kapangyarihang magpagaling, magpatawad, at muling bumuo ng buhay na nawalan na ng pag-asa. Tigaya sa aking natunghayan ngayon, sa umpisa'y isang maliit na pagtitipon lamang ito. Pagtitipon ng mga nangungulila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tunay ngang malayo na ito sa kasalukuyan, kung saan halos milyon-milyon na ang mga miyembrong lumalakad sa pananampalataya, mula Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng halos 5 dekada, naging saksi ang bawat miyembro sa himalang pagpapatunay ng pagkilos ng Diyos sa kanilang pinagdadaanan. Ito ang kwento ng pananampalataya, ng himala, at ng isang buhay na ministeryong patuloy na umaabot sa puso ng mga tao mula noon hanggang ngayon. Marahil ay tulad ko, lingid sa ating mga karanasan, ang kanilang pagbabagong natamo. Ngunit para sa kanila, ito'y mula sa haplos ng himala. Ako po si Crystal K.A. Agnote. Yun nga lang po, na backslide lang po sila. And then 10 years po kami backslider sa Banalagawain ng Malapoy noon. Hirap po kasi po nandun po sa point na as in walang-wala po kami. Tapos madalas din po akong sakitin po. Ako po kasi yung pinaka-sakitin sa aming magkakapatid. Ako po yung laging nabubulok sa amin. Ako po yung laging may karamdaman, lagi pong nasusugod sa ospital, iba't ibang ospital po. Bago pa man magbalik loob si Crystal at kanyang pamilya, tila hindi sila nilubayan ng mga suliranin. Nung nag-start na po na nagkaroon po ako ng sugat na talagang nabulok po yung buong katawan ko po. Yung po yung may nagsimula lang po na may tumubo pong parang tagyawat sa aking leeg. Tapos kumalat na po yun kasi sobrang kati po. Tapos hanggang sa kumalat po simula po tenga, leeg, braso, likod, hanggang paa po. Tapos yun po na talagang hirap na po ako gumalaw. Tapos yung beloved parents ko po na mamroblema na po sa akin. Kasi kahit anong binibili po nilang gamot, hindi po nawawala yung sakit ko po. May times po na iniisip ko baka dito na lang din po ako mamatay kasi po sumusuko na po yung beloved parents ko po noon eh. Kasi every time na iniisip nila pambili ng gamot, wala na rin po. Umaano po ako noon kasi alam ko pong baka dito na lang din po ako mamatay sa karamdaman ko kasi wala na rin naman pong hindi rin naman po ako gumagaling. Tapos lumalala lang po yung sitwasyon ko. So, sabi ko, kung dito ako mamamatay, dito na lang po. Bagamat lumala na ang problemang dinaranas ni Crystal at ng kanyang pamilya, di nila sukat akalaing ito na ang pagbabagong kanilang inaasam. Alam ko naman na sila mama since dati rin po sila dito. Kumbaga yung faith ko po na in Jesus' name na makakadalo rin po kami, ipapakita ng Malapi doon yung himala niya. And tunay nga po talaga na hindi po ako binigo ng Malapi noon. Talagang pinagaling niya po ako sa karamdaman ko. Sa sobrang hirap ng sitwasyon ko dati. Tapos ngayon po, parang kung iisipin ko po dati, parang naranasan ko ba talaga yung dating ganong karamdaman? Kasi kumakit ako sa sarili. Parang wala pong bakas ng kahit anong sugat po. Tulad ni Crystal, matagal nang natatamasa ng mga nananampalataya sa Diyos ang lunas sa bawat karamdaman. I am Brother Louie Angeles. Yung ako'y na-diagnose, wala pa akong sugat noon. Pero dahil because of 2 years waiting for cure, with 5 kinds of medicine, lumala yung aking karamdaman. Hanggang sa umitim ako. Kasi first time sa buhay ko, hindi kasi ako pala sakitin. First time ko sa buhay kong mag-take ng medicine. Itong braso ko na to, puno yan ng sugat ng ketong.
Pero nagtaka ako na ako ipag-pray, naka-jacket ako, iba yung naramdaman ko, kaya hinubad ko yung jacket ko. Pagbukas ko ng jacket ko, wala na yung karamdamang ketong ko. Sa aking pakikinig, di lamang ang karamdamang pisikal ang hinilom ng himala. Nariyan na rin ang kapayapaan sa pangkaisipan na aspeto. Way back 1985 po yun. Meron po akong karamdaman na hindi po ako makatulog. Ito po'y dinanas ko ng mga 2 years na. Bago siya mag 1985, nag-start po ng 1983, nararamdaman ko na siya. Dahil sa lumalalang kalagayan ni Ferdinand, inudyok siyang magpatingin sa mga doktor. Ngunit walang lunas na makapagpapagaling rito. Bali, patingin sa doktor, hindi naman niya masabi sa akin ng pinagmulan ng aking karamdaman. Sa kawalan niya ng pag-asa sa lunas na mula sa medisina, tumungo na rin siya sa mga albularyo. So ang ginawa po, ginamot po ako. Bulong-bulong. Hindi ko maintindihan ang kanya sinasabi sa aking tenga. At nanalangin din siya. Hindi po ako nagkamit ng kagalingan sa pamamaraang yan, sa mga albularyo. Pag-amin niya sa panahong iyon, kinailangan na niya ang bawal na gamot at serbesa hanggang sa nagdulot ito ng mga bulong na gaya ng Sabi ko, bakit ganito ang buhay ko? Naging miserable ang buhay ko. Ngayon po, merong isang tinig na nagsalita sa aking likod. Ang sabi ng tinig, bakit hindi ka magpakamatay? Bagamat sa kanilang panahon ay kinokonsidera itong isang hindi kapanipaniwalang karanasan kung saan ang isang individual ay dumaranas ng kawalang pag-asang nagre-resulta sa pagpapatiwakal. Dinanas pa rin ito ni Ferdinand. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay natagpuan na rin niya ang lunas mula sa isang paanyaya. Na ang sabi niya, kung sino po sa inyo yung mga baguhan sa mga oras na ito ay lumapit sa harap at tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas, ang sabi ng aming kagalanggang na pastor, na kung anuman ang iyong dinadalang karamdaman, problema, suliranin, sa pamamagitan ng panalangin at pagsampalataya mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at kung ikaw ay magpapabautismo sa kanyang pangalan, gagaling ka. Bahagi pa niya, Mag-40 taon na po, 40 taon sa mahal na Panginoon. 40 years na nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. matapos ang ilang mga panayam, dito ko napagtantong hindi lang pala lunas ang himalang dala ng paniniwala kay Hesukristo, kundi ang pisikal rin na kaligtasan. Bakas ito sa buhay ni Jonathan, na dating isang guro, makalipas ang 9 na taon, kung saan kinaharap niya ang kanyang di malilimutang karanasan na magpapatatag sa kanyang paniniwala. Mayo ng taong 2016, sa isang kalsada sa Valenzuela, nakaengkwentro si Jonathan ng isang carnapper. Nahagip ng mata ko sa may bandang right side, merong isang lalaki doon na naglalakad. May dalang helmet. Sorry, hindi siya totally dala. Suot pala. Tapos may dalang bote na may gasolina. Sabi ko, asan kaya yung motor na ito? Yun lang iniisip ko nun. Tapos, mamaya-maya, nung lumagpas na wala na siya sa aking vision dito sa may right side, nagulat ako, umangkas siya. Biglang may itinusok na may matigas na bagay dito sa may tagiliran ko sa may bandang left side. Nung nakalogpas kami ng araw ng SM Valenzuela, nag-declare na siya ng iset aside ko daw yung motor. Tapos nun, ginilid ko siya. Tapos, yun pala, yung nakatutok sa katagiliran ko is barel. Nakatutok sa akin yung barel nung pinababa niya ako. Nung time na papaandar niya na yung motor, binaba niya yung mismong kamay niya dalawa. So, parang pinisip sa akin ng mahal na Panginoon na itulak ko. Tinulak ko siya. Natumba yung motor, kasama siya. Tapos, sabay taas ako ng kamay, nalalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo yung buhay ko, sa'yo to. Pero kung hindi mo to kukunin is maglilingkod pa ako sa'yo. Gawin mo tong patotoo para sa lahat. Matapos niyang magdasal,
himala. Kahit ang mga pulis na nag-imbestiga sa engkwentro ay nagulat din. Maging sa aking wari, bihira at halos imposible itong mangyari. May narinig akong shots that time, pero parang nag-sinkin sa akin. Tapos pag bumulat ko ng mata, tumingin ako sa katawan ko, wala akong totaling tama kahit isa. Hindi pumutok yung barrel, is tinulungan na nila ako that time. Natumba yung carnapper na yon, tapos ginulungan yung kamay niya, tapos paghugot ng baril sa kanya, naputol yung daliri niya. Ako wala na akong masambit noon, luhod na lang ako sa may gilid, tapos nananalangin na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil sa binigay niya sa aking second life that time. Nung pinakita sa akin yung baril, napaluwa ako sa kagalakan, kung gaano kabuti yung mahal na Panginoon sa ministeryo namin. Yung bala, as in, umalis siya doon sa barrel. Naipit siya doon sa mismong, kumalis siya doon sa mismong barrel ng barrel. Para siyang ang tendency, sa pagkakatingin ko is malaki yung bala, kaya hindi siya pumasok. Pero kasi sabi nung pulis sa amin nun, "Sir, 1 in a million tong senaryo na to, itong case na to. Kung lumusot to, may kalalagyan ka." Sabi ko sa pulis, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Marahil ay naiiba ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ito'y upang lubos na ipakita ang pananampalataya. Malinaw naman na bakas sa kanilang buhay ang tunay na halaga ng himala. Not definitely you have a highest determination to change yourself. Kasi maraming gustong baguhin ko yung sarili ko. Ganon din naman kami. Gusto kong baguhin ang sarili ko, and that is my highest determination to change myself by myself. Hindi ba? Pero hindi mo kayang gawin yun. Ang gagawa sa iyo nun, pag dinisire mo na, naglingkod ka sa Diyos, Diyos ang gagawa sa iyo nun. Every time po na may service po kami, pinapatuto ko po yung kabutihan ng malapin kung paano po ako pinagaling, na ito po ako dati, tas ngayon ganito na po ako. Yun po yung every time na naalala ko po yung pinagaling ko ng malapin. Every time na merong nag-testimony, lagi na akong sinasabi na go, kasi yung life na to, patotoo to, magiging kalakasan din to ng iba na nagdadaan din sa mga doubts ng ganun at saka sa mga panganib, even sa mga trabaho. Isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Para sa kanila, ang pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananalangin at pagninilay-nilay ay hindi lamang ginugunita. Ngunit ito'y kanilang paraan ng pamumuhay upang patotohanan ang himalang dala ni Hesukristo sa bawat isa. Ang pagsapit ng Holy Week o Mahal na Araw ay isang mahalagang panahon ng pananampalataya para sa mga Pilipinong Katoliko. Espesyal itong panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagpapakumbaba. Bawat Pilipino ay may kanya-kanyang paraan ng pag-aayuno o pagpapanata. Ito ay pagpapakita ng kanilang pananampalataya at pag-alaala sa mga naging sakripisyo ni Jesus mula sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Bawat ritual o tradisyon ay hindi lamang pagpapahayag ng pananampalataya, kundi isang pagkakataon din para magbalik loob. Isa sa paraan ng pagpapanata ng mga Katoliko ay ang bisita iglesia o sa madaling salita ay pagdalaw sa mga simbahan. At dito sa Laurel, Batangas, mayroong dinarayong kakaibang simbahan dahil ang simbahang ito walang haligi, wala ring prestiyosong disenyo.
ito'y nasa ilalim ng kuweba at gawa sa bato. Alamin ang kwento ng kamangha-manghang kapilya ng San Gabriel Arcangel o mas kilala bilang Simbahang Bato. Taong 1500s nang nauso ang tradisyon na pagbibisita iglesia. Isa itong debosyon kung saan 7 mga simbahan ang pinupuntahan para magdasal at magmuni-muni. Karaniwang kinokonsidera ng mga Katoliko para sa pagpili ng kanilang bibisitahin ay yaong may mayamang kasaysayan. Kadikit na nito ang pagkakaroon ng kakaibang estruktura o disenyo ng mga simbahan. Saktong-sakto rito ang dinarayong simbahan sa Batangas. Ngunit hindi dahil sa natatanging disenyo o sinaunang estruktura. Kahit nga haligi ay wala ito. Dahil ang aking tinutukoy ay dating kuweba sa ilalim ng bundok na ginawang simbahan. Matatagpuan ang simbahang ito sa bayan ng Laurel, Batangas. Mahigit 2 oras na biyahe mula sa Maynila ay mabibisita mo na ang kamangha-manghang simbahang ito. Ito ang kilalang Simbahang Bato o kilala din sa tawag na Kapilya ng San Gabriel Arcangel na hango sa santo na siya ring pangalan ng naturang barangay. Ang aking kinatatayuang kuweba ay dating masukal na gubat na pinalilibutan ng mga malalaking puno na dating sinisilungan ng mga mailap na hayop. Taong 1972 nang simulan itong gawing simbahan. Ayon sa mga residente, malaking tulong ito sa kanila dahil hindi na nila kailangang lumayo para lamang makapagsimba. Di tulad ng ibang simbahan, hindi ito gawa sa bloke o semento dahil ang natural na gawa ng kalikasan na kuwebang ito ang naging simbahan ng mga residente dito. Sa iyong paglapit sa mismong simbahan, maririnig mo ang mga huni ng ibon na tila ba'y sinasalubong ka sa iyong pagbisita. Kakaibang kapanatagan at kapayapaan ang hatid nito. Kung ikaw ay deboto na nature lover, mamahalin mo ang lugar na ito. Walang ingay ng lungsod, walang ingay ng mga sasakyan, purong nakakakalmang musika. Kung pagmamasdan ang buong simbahan, iisipin mong maliit lamang ito, ngunit kung titingala ka, makakaramdam ka ng pagkalula. Tinataya kasing 20 talampakan ang lawak nito, habang ang taas naman nito ay umaabot sa 30 talampakan o katumbas ng 3 palapag na gusali. Sinong mag-aakalang ang natural na gawa ng kalikasan ay magiging lugar ng pagsamba? Simbolo ng bayanihan at pagtutulungan ang simbahang ito dahil mula sa paggawa ng mga upuan at pag-ukit ng mga imahen ay voluntaryong donasyon ng mga deboto. Ayon po sa matatanda, noong unang panahon po, ito po ay gubat na pinagtataguan siya ng mga maiilap na hayop. Nagkasundo po yung mga matatanda dito na magtayo ng chapel dahil wala nga pong chapel. Napagkaisahan po nila na ito yung gawin nilang chapel. Agad naman po silang sumangguni sa kay Father Maranya. Noon po ay si Father Maranya. Agad naman po itong pinamura ng naturang Cora Parroco. May 6, 1974 nang idaos ang kauna-unahang misa sa naturang simbahan. December 24, 1974 naman, isinagawa ang blessing kasabay din ng formal na pagkilala dito bilang isang simbahan. Bago pa man maging simbahan, ang kuwebang ito ay sagrado na itong maituturing. Napakasukal umano ng lugar na ito na napapalibutan ng matataas na puno at halaman. Tanging mga ibon at may ilap na hayop lamang ang nakalalapit dito. Ayon sa mga matatanda, may mga pagkakataong nakakarinig sila ng magagandang tunog mula sa kuweba, ngunit naniniwala silang sila'y magkakasakit kapag sila'y lumapit dito. Paglipas ng panahon,
naging silungan umano ang kuwebang ito ng mga taong lumilikas dahil sa pananakop ng Espanyol at Hapon. May kwento ring dati itong may lagusan papunta sa barangay Paliparan na halos 4 na kilometro ang layo mula sa simbahan. Nang lumipas na ang digmaan, naging kanlungan naman ito tuwing may malalakas na bagyo. Para sa mga turistang aking mga nakausap, mayroong isang nagkakaparehong dahilan ng kanilang pagbisita sa simbahang ito. Anilay, ang naturang simbahan ay nagbibigay ng pakiramdam na closer to nature, closer to God. Kabilang na dito ang magkaibigang sina Alona at JM na hindi alintana ang mahigit 2 oras na biyahe. Siguro iisipin ng iba is medyo malayo sa ibang panggagalingan nila. Pero maganda naman yung way, maganda po yung daan, tapos worth it talaga puntahan kasi simbahan, tapos ang ganda ng place. Mapapaisip ka na ang galing ni Lord, may mga ganito siyang na-create, which is parang hindi naman siya gawa ng tao. Siya lang yung may gawa. Para sa kanila, doble ang kapanatagang hatid ng simbahan. Kapayapaan mula sa kalikasan at kapayapaan mula sa simbahan. Yes, if gusto nyo ng tahimik and ayun, gusto nyo talaga makapagnilay-nilay, lalo na this coming Lenten season, suggested Go here. Bukod sa hangaring mataimtim na makapagdasal at makapagnilay-nilay, may kakaiba umanong epekto ang naturang simbahan sa magkaibigan. Paglabas ko dito is, ayun nga, na-amaze ako na may ganitong type ng church. Makes you wonder ano pang type ng church meron yung Pilipinas. So, make you want to go to other. Kaya naman, kasali na umano sa kanilang bucket list ang pag-explore pa ng kakaibang mga simbahan sa Pilipinas. Samantala, ang pamilya ni Eileen ay 2 beses nang bumisita sa naturang simbahan ng aming maabutan. Bakit po naisipan yung dumalaw dito sa simbahang bato? Ano po kasi, kasabihan po kasi dito, mahiwaga daw po kasi dito. Once na mag-wish ka daw po dito, kung malakas po yung pananampalataya nyo, matutupad daw po. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay sinubok ng panahon. Kasi po, last na punta ko po dito, buntis po ako, tapos nakunan po ako. Ngunit ang trahedyang ito ay hindi napigilan bagkus mas tumatag pa ang paniniwala ni Eileen. Siguro naman po, hindi naman po siguro masama kung mag-wish po ulit na masundan po ulit yung anak namin. Ang simbahang bato ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isang dambana ng kalikasan at kasaysayan. Tila tayo ay masasaniban ng mga saksi ng ating mga ninuno at matututunan na ang tunay na pananampalataya ay lumalago sa ating ugnayan sa Diyos at sa Kanyang likha. Ito ay isang paanyaya na masilayan ang ating koneksyon sa Diyos, hindi sa malalayong lugar, kundi sa mismong kalikasan na Kanyang nilikha. Sa bawat sulyap ng bundok, sa bawat huni ng ibon, sa bawat pag-ikot ng araw, naririnig natin ang paanyaya ng Diyos na lumapit at magdasal sa Kanya. Ako, si Francis Riudique, at dito na nagtatapos ang Lenten Special Episode na pinamagatang Sagradong Bato. Dalawang mga mata na kung iyong pakatititigan, hindi nakakahon sa 4 na kardinal na direksyon.
kung saan sa paglipas ng panahon, ang teolohiya ay siya na ngayong minamasdan sa radikal na lenteng hinubog ng kasaysayan. Alam natin na taon-taon ang sinakulo ay isa lang yung istorya. Ito ay istorya ni Jesus. And we want our audience na magkaroon ng touch base sa kanilang karanasan, yung gospel o yung focus value or yung Christian values na pinapalabas ng sinakulo. And we feel na yung 1945 ay karanasan ng Pilipino, karanasan ng Pilipinas, na minsan sa kasaysayan ng Pilipinas, naranasan natin yung pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. At gusto namin i-remind yun sa mga Pilipino na tayo ay dumanas doon, dumaan tayo sa ganung kadiliman. And we want to see or to shed light on that experience. At sa kanilang experience ngayon, kung bakit tayo malaya ngayon, kun bakit natin tinatamasa ang kalayaan ngayon at ang kaliwanagan. Dahil sa mga naranasan nating kadiliman noong unang panahon. At gusto nating lagyan ng liwanag to at koneksyon doon sa tinuturo sa atin ni Jesus na huwag tayong matakot, na huwag tayong mawala ng pag-asa. Lenteng tumatagos sa puso at kaluluwa na sumasalamin sa realidad ng buhay. Ako si Princess Castro at samahan niyo akong silipin ang ibang lente ng pananampalataya ng Katolikong Pilipino. Pananampalatayang hindi lamang mula sa puso, kundi pati na rin sa dedikasyon at matalinhagang isip. Pananampalatayang may sining. Ako po si Don D. Bernardino. Ako po ang director, nag-edit din ng video, and isa rin sa mga scriptwriter. I'm Lea Desigan. I am the production manager of our Cenaculo 2025. Ako nga po pala si Nino Francisco at ang role ko po ay Jesus. I'm Sabel Devolder. Ako po yung naganap bilang si Maria po. Ako po si Father Arnold Sanico, a Salesian of Don Bosco. I am presently the parish priest of yung dito yung parokya namin dito sa Tondo, St. John Bosco Parish. We choose the theme of 1945, yung World War II, to connect dun sa storya ni Jesus. Kasi we see the highlights ng mga important details na nangyari ng World War II na pwede nating ma-connect or ma-interplay dun sa biblical story or sa truth ng gospel. At nakita rin namin yung parallelism ng dalawang storya na kung saan dahil ang tema ng simbahan ay tungkol sa pag-asa and ang World War II ay isa sa mga most devastating experience na pwedeng maranasan ng tao na pwede sila mawala ng pag-asa. So na-connect namin yung ganitong experience o karanasan dun sa kasaysayan din ni Jesus para ma-highlight yung tema ng pag-asa. Ang title ng Cenaculo is 1945. So parang teka, Cenaculo ito, but 1945. So we look to the past. Noong 1945, ang gulo-gulo, total destruction in Manila, and even more past, sa passion and death of Jesus Christ, but everything ends up in hope. At ngayon, 2025, dito nakikita pa rin patuloy pa pala ang pag-aalaga ng Diyos sa atin na may pag-asa sa lahat. Way back 1945, nung panahon ng gera po, sa dalawang bata na nawalan po ng magulang. And tinastrive po nila paano mabuhay po. At bandang huli, paano sila nagsama hanggang sa tumanda po sila.
Tapos doon din po nag-relate na rin po yung similarities doon kila Jesus po at saka kay Maria po. Very familiar na sa mga tao yung storya ni Jesus. But gusto namin na maging fresh, maging iba yung atake at katanggap-tanggap sa mga mata ng tao yung kanilang napapanood. Dahil saturated na sila sa lahat ng content. Overload na sa informations kapag tayo ay nasa social media. Pero magbigay tayo ng kakaibang atake na kung saan hindi sila maninimawa, hindi sila, yung attention span nila hindi ganun kaikli, bagkus may engage sila kung makita nila may something new or bago sa kanilang pinapanood. And we want to get the attention of the audience unang-una dahil distracted na sila, masyado ng blur yung kanilang paningin sa mga information na nagaganap sa ating paligid. So we want to make something new out of the tradition. So yun, para makuha ang kanilang attention. Exit. Ang kahalagan niyan is to make people immediately see kung paano nakaka-relate sa buhay natin yan. No? Lalo tayong mga Pilipino, madali tayong makarelate sa paghihirap ng iba, malakas ang empathy ng Pilipino, no? And so when we see that, no, kung panunuorin nila yung sinakulong ginawa na itong mga kabataan namin, no, ay kung paano yung parallelisms, no, juxtapositions of what happened in 1945 and during the time of the Passion of Christ, they can reflect on the present situation. Mahalaga bilang isang Katoliko ang nagiging aktibo sa mga gawain ng simbahan dahil sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain sa simbahan, nagiging daan ito hindi lamang para mahasa yung mga personal na talento, mga kakayahan, makakilala ng iba pang mga tao, matutong makisalamuha, pero higit sa lahat nagiging pagkakataon din ito na unti-unti, hopefully, mas nakikilala ang Panginoon, mas lumalalim sa pananampalataya, mas nagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Ako po kasi, dati po rin po akong choir. Nailalabas ko po yung talent ko. Eto ngayon, pag-acting naman po. Ngayon po, sinubukan ko po kasi parang mas may papadama ko o masasalaysay ko yung ebanghelyo sa pamamagitan ng acting. Tulad ng pagganap ko ng Jesus, Judas, saka mga alagad. Alisin ninyo ang lahat ng mga yan! Huwag ninyong gawin pugad ng mga magnanakaw! Ang tahanan ng aking ama! Bilang director, mahalaga sa akin ang sining dahil ito ay nagbibigay sa akin ng fresh look sa buhay. Ito ay expression of your passion and love for the craft. At I believe na kapag isang sining ay ginamit para sa isang mensahe o sa isang advokasya, ito ay nagiging powerful and impactful. So, ginamit ang sining or yung art para ma-send or ma-evangelize yung mga tao. And dahil ang effectiveness ng isang theater or ng isang art ay napaka-epektibo, I really feel na magandang medium ang sining para ma-send yung message sa mga tao. Sa mga kabataan ngayon, ang daming nahihiya na ipahayag yung kanilang pananampalataya. So, yun yung una namin struggle to convince the people, to convince our youth to join Sinakulo, na express nila yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng isang sining, sa pamamagitan ng isang art, sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang kakayahan or talento. So, napakahalaga para sa mga kabataan na may express yung kanilang pananampalataya na hindi sila nahihiya because may pagmamalaki nila yung kanilang pananampalataya. Usually, ang talagang madalas na nagiging challenge sa pagbuo ng ganitong production, syempre yung material or financial challenges kasi syempre although maliit lang naman na production to, pero nakakailangan din talaga siya ng pera, ng pondo para ma-execute yung mga kailangan kasi bibili ng mga materials, ng mga equipment na kailangan, lalo na
this lately, especially during the pandemic, nag-transition na kami from doing traditional stage play from film format ng Cenaculo. So, may iba ring pangailangan na matutugunan din through financial support. And thankfully, nakakahanap ang parokya ng mga tao na tumutulong at sumusuporta financially, nagkitiwala sa ganitong klase ng proyekto na nakakatulong para mapalapit ang mga tao sa Diyos. Also, then challenge din yung paghahanap, lalo na these days. Medyo challenging din maghanap ng mga tao, ng mga kabataan who will really commit themselves. Kasi syempre, may mga personal concerns din sila, mga nag-aaral, mga nagkatrabaho. And hindi naman din talaga maikakaila na demanding siya sa time. Although, every weekend lang kami nag-shoot. Pero syempre, yung weekend na yun na dapat ini-spend nila. They spend it resting or doing what they want to do by themselves. Pero if you commit here, once they commit here in the Cenaculo, they really have to give up for the meantime yung mga personal concerns nila during weekends, yung pahinga nila during weekends, to spend it the whole time, Saturday and Sunday, to be part of the production, whether as cast or as part of the production team. Actually, malaking penitensya rin itong ginawa nila dahil nag-sacrifice sila ng time, no, ng kanilang mga effort. At talaga nakita natin ang dedication nila dito, no. Ang maganda dito is yung sakripisyo natin ay may patutunguhan, no. Ang gusto man talaga, actually, ang program ng simbahan is prayer, sacrifice, and works of charity. So, yung sakripisyo na pinahirapan mo lang ang sarili mo, hindi actually yan in line ng turo ng simbahan, no? Ang sakripisyong hiningi ng Diyos, in fact, mababasa rin natin sa scriptures, ay ang pagsunod, no? So, obedience is greater than sacrifice. So, kanilang sakripisyong ginagawa nila dito ay may patutunguhan. Yung sinacrifice rin time nila, sinacrifice rin efforts nila, is to produce something that is beautiful and something that will help others to reflect. Kung ano man yung paksa ng Universal Church, we do our best to incorporate it in the theme of our Cenaculo. Like for this year, kasi Jubilee Year of Hope. So, this Jubilee of Hope, ito rin yung gusto namin mai-highlight sa Cenaculo. Although, lahat naman ng virtues, makikita natin yan sa buhay ni Jesus. Pero ngayon na yung tema ng pag-asa yung binibigay, sa akin din napapaisip din ako na gaano nga ba katatag yung pag-asa ko sa Diyos, gaano nga ba kabuo yung pagkitiwala ko sa Kanya. At I find myself na malayo pa rin talaga yung lalakbayin ko dun sa pagpapatatag ng aking personal na pananampalataya. Hindi ibig sabihin na active na ako sa simbahan, very strong na yung faith ko, my love and my hope for the Lord. But through this production, through this project, I'm always reminded that God's love and hope never fails. God's hope never disappoints. Yun yung tema ng ating Jubilee year. So, ako din mismo, I'm being assured that whatever is happening in my personal life, or even in the context of what is happening in our country and the whole world, God's hope always prevails. As long as I place my faith and my love in God, I will always be grounded in my hope in Him. Sa buhay ko po, binabago po ako ng pananampalataya at pananalig ko sa Panginoon. Dahil ako po ay bilang isang tao, may mga problema na dumaraan sa akin. Hindi lang po nakikita ng iba, pero mabigat po yung ibang nadadala ko. Pero sa tulong po ni Jesus at pananampalataya ko sa Kanya, alam ko lagi siyang nandiyan at tutulungan at gagabayan niya ako palagi. The reason for this season is to reflect on the love of God. And this love was
shown to us, expressed to us in a very concrete way, no? Through the suffering, death, and resurrection of Christ. So, saan man sila nagpunta, huwag nila sana kakalimutan yan, that they participate in the different activities of the church to reflect on this. Sa history ng grupo nito, more on traditional stage play po. Pero ngayon po, dahil salamat sa social media at sa Facebook, marami pong advantages na po ng makakapag-reach out na po sa community po. Sa tulong ng media platforms ngayon, basta marami kami nang naaabot. Kasi dati, limited lang sa kung sino man yung nasasakupan ng parokya namin dito sa Tondo. Pero ngayon, nag-venture kami into doing a full-length movie. Tapos ina-upload namin siya every Good Friday online. Through live stream, no, meron kami Facebook, meron kami YouTube channel. Marami ng tao na naaabot ng aming palabas na hindi na lamang mga taga-Tondo, kahit taga-ibang cities, ibang probinsya dito sa Pilipinas. May bangilang-gilang din na galing ibang bansa. Nakikita namin sa mga nagko-comment na sila ay naaabot ng palabas namin at natutulungan namin sila na mapaalalahanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. At for us, malaking achievement yon, malaking bagay yon na may napapaalalahanan may mga tao na magbalik loob sa Diyos, lalo na sa ganitong panahon ng Lent, ng Kwaresma. Actually, every year ko naman ginagawa ito for 20 years, no? Parang sabihin, hindi ka ba nagsasawa dyan sa ginagawa mo? Paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Pero every year, parati siyang bago. Yung mensahe ng Panginoon ay parating bago. At hindi siya naluluma. At nag-iiba-iba rin ang perspektibo ng pagtingin mo sa mga gospels or sa mga storya ni Jesus, sa mga eksena. Dahil iba rin yung karanasan ng buhay, taon-taon. So, nire-relate ko yan kung ano yung status ko, kung ano yung current na karanasan ko sa buhay ko at nire-relate ko to kung ano man ang mensahe ng ating Panginoon. Iba-iba man tayo ng pamamaraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya. Ngunit ang layunin at mensahe ay iisa. Iisa sa pag-ibig na pinagbuklod ng ating Panginoong may kapala. Muli ako si Princess Castro sa dokumentaryong pinamagatang Sining ng Pananampalataya.